Pinasigla ni Nati ang kanyang itsura nang yakapin na ang hipag at halikan sa pisngi ang pamangking si Gab. Tinanguan lang naman niya ang kapatid na may malamlam na mga matang nakatingin sa kanya. Nabahala pa doon si Nati. Hindi kasi ganon ang itsura ng kapatid niya. Mas gugustuhin niya pang mang-asar ito kumpara na makita ang kahinaan ng katawan niya. Hindi na mawala sa kanyang isipan na baka may mas malala na nga yung dahilan. Hindi lang nito magawang isatinig sa kanya. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Natalia. Paalala ni Nick na binigyan ng matamis ng ngiti ang kapatid. Hindi kumbinsido doon si Nati dahil hindi man lang umabot yon sa kanyang mga mata. Anyway, masarap ang luto mo ha. Papasa ka ng mag-asawa. Approve na sa akin yun. Makakabusog ka na kahit papaano. Papurin itong napakagat ng labi ni Nati. Sa halip kasi na matuwa siya ay hindi niya mapigilan na mag-init ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Sobrang affected siya. Alam niya sa sarili yon. Muli pang tumangulang si Nati bilang reaksyon at umalis na. Buong biyahe niya kahit nasa kalsadang mga mata ay nasa suliranin pa rin ng kapatid ang kanyang utak. Iniisip niya na hindi magkakaganon ng kapatid kung walang malalang sakit ito. Sakit na kailangang alamin niya. Paunti-unti, malalaman niya rin ang lahat ng iyon basta naniniwala siya dito. Naging tahimik ang mga sumunod na araw. Nagawa ni Nati ang makapasok ng trabaho ng matiwasay ngunit pagsapit ng hapon ng araw na yun, nabulabog siya ng tawag ng kanyang hipag. Sa hina ng boses nito ay halatang nanggaling yon sa matagal na pag-iyak. Krisa, anong ibig mo sabihin? Gusto ni Nati na ipaulit sa kanya kung anong ibig sabihin ng mga bagay na yon. Matagal nang may sakit ang kuya Nick mo. Hindi niya lang sinasabi sa atin. Inilihim niya. Galing ako sa doktor na tumitingin sa kanya ngayon at kinausap ko siya ng masinsinan. Hindi na makahuma si Nati na hindi malaman kung anong ere-react sa sinabi ni Krisa. Alam niya nasasaktan siya at masigit na nasasaktan pa doon ang hipag niya. Hindi ba na-aksidente siya noong pinanganak ko si Nixa? Muling wika ni Krisa sa patanong na paraan. Sabay hinga ng malalim na dinig ni Nati sa linya nila. Binalikan ni Nati yon sa kanyang isipan. Oo, natatandaan ko. Ilang araw daw siyang walang maalala nun. Yun pa rin ang cause ng sakit niya ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya, Nati. Litong-lito na ang utak ko ngayon. Patuloy na umiyak si Krisa sa kabilang linya. Kung kaya naman parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Nati. Ibig sabihin ay matagal na nga yun. Ilang taon na si Nixa. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pinabayaan ng kapatid ang sarili. Hinay-hinay lang, Krisa. Pati ako naguguluhan sa'yo. Ano ba talagang sakit ni Kuya Nick? May malinaw bang explanation? Bakit kung kailan taon nang lumilipas saka siya bumabalik o nagmamanifest? Pilit niyang kinaklaro ang boses para masagot lang ng hipag. Unti-unting nawawalan siya ng memorya, Nati. Unti-unting nakakalimutan niya tayo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Nati nang marinig niya yon. Natutup niya pang bibig habang hindi na maikubli sa kanyang muka ang kakaibang biglang takot. Sila, unti-unting nakakalimutan ng kapatid niya. Ibig sabihin, nabubura ang alaala nila dito? Oh my, mahinang usal niya na hindi na alam kung ano pang magiging laman ng isip. Pag-uwi ni Nati kinagabihan ay sinabi niya yon sa kanyang mga magulang. Hindi siya mapalagay, hindi siya makakain ng maayos. Parang mawawala na siya sa wisyo. Oo, nabanggit na ng kapatid mo. Pumunta siya dito kanina at kinausap na kami. Sagot ni Mrs. Bentacourt na hindi makatingin ng diretso kay Nati. Dahil namumugto ang mga mata. Anong plano niyo sa kanya, Mommy? Daddy? Tanong ni Nati na minabuting huminga ng malalim. Dadalhin ba natin si Kuya Nick sa ibang bansa para doon magpagamot? Marahang umiling ang mag-asawang Bentacourt na halatang hindi sigurado sa magiging tugon sa bunso nilang anak. Kung silang masusunod ay ganun nga ang plano nila dito. Depende sa mapag-uusapan nilang mag-asawa. Hindi pwedeng lumabas ng bansa ang kapatid mo habang nagbubuntis ang asawa niya at busy sa trabahong inilipat ng kapatid mo. Marahil ay magpapahanap na lang kami ng doktor na titingin sa kanya. For the meantime, nais kong dito na lang muna sila siguro manatili sa mansyon para magabayan.
Mabuti pa nga, mommy, kung nawawala ng memorya si Kuya Nick. Hindi kaya isang araw ay magising na lang siya na hindi niya na tayo kilalang lahat? Sobrang sakit naman nun. Kumurap-kurap si Nati nang makitang dumudungaw na sa kanyang mga mata ang nagbabadya niyang mga luha. Ayaw niyang ipakita yon sa kanyang mga magulang kaya iniipit niya. Hindi baling umiyak siya sa loob ng kanyang silid, wag lang sa harapan ni ito nila. Posible yun, Nati, pero hindi natin iisipin ang bagay na yun sa ngayon. Singit ng kanyang ama upang labanan ng pagiging negatibo ng mga bagay na pinag-uusapan nila. Nang makapasok ng kanyang silid ay gaya ng plano ni Nati ay doon niya iniyakan na naman ang bagay na yon. Inistorbo na naman niya si Gaston sa tawag na wala namang naging reklamo nang marinig ang mga hinaing niya tungkol sa lumalalang karamdaman ng kapatid na nauna nang malaman ng gobernador. Nakinig lang ito sa mga hinaing niya na paulit-ulit, madalas at walang anumang naging komento. Gumaan ang nararamdaman ni Nati sa ginawa niyang paglabas ng sama ng loob. Panay buntong hininga lang si Gaston. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pa pinalala. Kung naagapan yun, malamang hindi hahantong sa ganito. Hindi niya pinansin ang katawan niya nagsasabi na may mali sa kanya. Kung naagapan lang sana niya yon, hindi ba? Tamang sinabi ko, hindi ba? Nati, masyado ka na namang emosyonal. Marahil ay hindi rin naman naisip ng kuya mong bagay na yan dati. Hindi mo siya pwedeng sisihin dahil alam naman niyang healthy siya. Isa pa, wala tayong kontrol sa anumang mga mangyayari sa buhay natin. Gaya niyan. Sa tingin mo, kung alam ng Kuya Nick mo na magkakaganyan siya, hahayaan niyang mas lumala pa? Mahal niyang pamilya niya at hindi niya hayaang mahirapan sila, lalo ng kanyang asawa. Tanggapin na natin ngayon ang sitwasyon at hahanapan ng solusyon. Paano kung walang solusyon? Hahayaan na lang naming maging estranghero kami sa paningin niya kalaunan? Ganun ba ang nais mo, Governor Barcelo? Tanungin natin na sa kanya pa ngayon nagagalit. Hindi yun pwede. Hindi pwedeng makalimot sa amin si Kuya Nick. Kapag pinairal mo ba ang galit mo o sama ng loob, may magbabago ba, Natalia? Balik tanong ni Gaston na alam na kung paano i-handle ang pag-histerya ng dati niyang nobya. Wala naman, hindi ba? Kaya kung walang solusyon ngayon, hayaan mo lang dahil darating din ang panahon na biglang susulpot na lang yon sa harap ninyo. Parehong sumang-ayon si Nick at Krisa sa iminungkahi ni na Mrs. Bentacourt. Pansamantala ay lumipat sila sa mansyon kung saan ay maraming mag-asikaso kay Nick ng mga katulong. Hindi lang yon, kumuha rin sila ng itatalagang caregiver. Nung uni nahihirapan sila sa sitwasyon dahil hindi sila sanay ng ganong makita si Nick. Ngunit hindi naglaon ni nakasanay nila ang mas lumalala pa nitong sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na palaging alalahanin kami, Nick. May mga panahon talaga na makakalimutan mo kami at may mga araw na matatandaan mo naman kami. Hindi ba at yun ang sabi ng doktor? As long as may gamot kang iniinom, hindi tayo maaring mawala ng katiting na pag-asa dito. Narinig ni Nati yon nang hindi sinasadya na magtungo siya sa silid ng kapatid. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, nakasanay na lang niya yung gawin kung kaya siya naruroon. Sa halip na magpakita ng kanyang sarili, ikinubli niya pa yon sa may pintuan habang tutup ang kanyang bibig. Hindi niya naman intensyon na makinig sa kanilang pinag-uusapan, pero hindi rin siya umalis sa pinagtataguan. Naintindihan namin ng anak mo, hindi ka namin pipilitin na tandaan mo kami. Palagi mong tandaan na nandito lang naman kami ni Nixa. Makalimutan man kami ng isipan mo, alam ko, naniniwala ako na ang puso mo, kailanman ay hindi kami magagawang kalimutan. Ako, si Nixa, ang magiging pangalawang anak natin. Ang kapatid mo at ang mga magulang mo, hindi mo kami makakalimutan, Nick. Maniwala ka lang. Hindi na yun nakayanan ni Nati na patuloy na bumaba ang mga luha. Ilang beses niyang tinangkang umalis ngunit hindi niya magawang iangat ang kanyang mga paa. Parang may pumipigil sa kanya. May nagsasabing huwag siyang umalis sa kinatatayuan niya at patuloy na makinig sa usapan ng mag-asawa. Dalhin niyo na lang kaya ako sa nursing home. Doon hindi niyo kailangang... Shh! Don't say that, Attorney Bentacourt. Hindi ka namin dadalhin sa lugar na yon. Marami rin kami dito. Ayaw naming maramdaman mo na mag-isa ka at inabando na. Kaya ka naming alagaan. Mas mapapanatag din ang loob namin kapag nandito ka lang. Hindi namin kailangang mag-alala kung kamusta ka na sa lugar na yon.
Dito ka lang sa tabi namin, dito ka lang sa mansyon niyo kung saan ka lumaki. Dito ka lang, Nick. Bahagyang sumilip si Nati sa nakabukas na pintuan ng silid at kitang-kita niya ang mag-asawa na mahigpit na magkayakap habang parehong basa ang mga mata ng luha. Sa tanawing yun, sobrang nasasaktan siya. Paano pa kaya si Krisa na mag-iisang dinadala ngayon ang cravings niya? Hindi niya magawang sabihin yon sa kapatid dahil ayaw niyang dumagdag pa yon sa kanyang problema. Gusto niyang makatulong sa kanila nang hindi nila napapansin na may narinig siya sa kanilang usapan. Kung kaya naman kinabukasan ng araw na yon ay pahapyaw niyang tinanong ang hipag kung may nais ba itong kainin na kahit na anong gusto. Ililibre niya. Siya nang bahalang kumuha noon bilang treat niya. Pwede mo sabihin sa akin, Krisa, marami akong source ng pagkukunan. Basta wag lang sa malayo't hindi abot ng power nila. Ani natin na pilit pang pinasigla ang boses niya habang sinasabi dito. As of now, wala naman Nati. Kapag may gusto kong kainin, nakukuha ko rin naman. Nangako lang. Salamat sa pagiging thoughtful na hipag pero hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Kaya ko na lahat ng cravings. Sige pero kapag meron, sabihin mo lang sa akin ha. Isipin mo, kaya kong gawa ng paraan, makuha lang yon. Ako pa ba? Basta magsabi ka lang ha. Nilakipan pa ito ng tawa ni Nati kahit na walang nakakatawa. Nagsimulang araw-araw na dumalaw sa mansyon ng mga Bentacourt ang mga doktor na nagtulong-tulong upang hanapan ng gamot ang karamdaman ng dating abogado. Sinusubukan kung alin ang mas magiging epektibo sa kanya upang yon ang mas gamitin. Tuloy-tuloy din ang laboratory nito at parang walang katapusan, paulit-ulit na check-up. Nilagyan din si Nick ng bracelet na may tracker na kung sakali man at hindi sinasadyang makalabas ito ng mansyon. Kahit na may caregiver na kinuhang mga magulang niya, hindi sila mahirapang hanapin to kung nasaan. Nung una ay tutol doon si Nick at Krisa, ngunit hindi naglaon ay nagawa nilang unti-unting matanggap ang mga bagay na nagbabago sa kanila. Magkasama nilang niyakap ang lahat kahit na sobrang sakit noon sa kanilang kalooban. Nagawin iyon. Nagsimulang mabilis na lumipas ang nagmamadaling mga araw, linggo at maging ang buwan. Gaano man kabisi ang mga nasa paligid ni Nick ay nagagawa pa rin nilang bigyan siya ng nararapat na oras. Unti-unting lumaki at nahalata ang tiyan ni Krisa. Na kada makikita ni Nick ay maliit siyang napapangiti kahit pa madalas na hindi niya matandaan kung sino si Krisa sa kanyang buhay. Kasama siya sa unang ultrasound at ganoon na lang ang iyak niya nang marinig ang heartbeat ng anak at malamang lalaki yon. Gusto ko siyang bigyan ng pangalang Skyler. Sky ang magiging nickname niya, Krisa. Sambit ni Nick na tinandaan naman ni Krisa. Matapos na tumango sa kanyang asawa. Skyler Aguilon Bentacourt. Naglaan din ng sapat na oras si Krisa upang magkasamang mag-amang Nixa at Nick na kahit na minsan itinatanong siya ng ama kung sino siya. Hindi binigyan ni Nixa ng bastos na sagot ang ama. Daddy, ako po ito si Nixa Aguilon Bentacourt. Tinatawag mo akong Nixa. Ikaw ang nagbigay ng pangalan kong maganda. Kasing ganda namin ng mommy, hindi ba? Ako po si Nixa the Pretty. Ipinaliwanag ni Nat ang lahat sa pamangkin na madalas na nasa mansyon. Siya rin ang nagbigay ng litanya na palaging isasagot kay Nick kapag magtatanong kung sino siya. Nagbawas siya ng trabaho upang mailaan lang sa kapatid niyang maraming oras. Hindi siya obligado, ngunit madalas na siya ang may gusto. Patuloy pa rin ang komunikasyon nila ni Gaston na makailang beses na ding dumadalaw. As usual, palaging busy pa rin ang gobernador sa kanyang buhay. Nang dahil sa problema sa kapatid ni Nati, hindi na niya nagawang pag-ukulan ng pansin ng kanyang sarili na unahin. Basta naalagaan niya ng maayos si Brixton, sapat na yun sa kanya. Gusto niyang matapos muna ang problema ng kuya Nick niya. Ayaw niyang dumagdag sa kanila. Sasarilinin na lang niya muna ang lahat ng iyon. Naisip niya nga na marahil magagawa niyang mahintay ang gobernador sa sinasabi nitong 2 taon nang dahil busy siya. Ang buong akala ng lahat ituloy-tuloy na yon dahil madalas na natatandaan ni Nick ang mga nasa paligid niya. Kung tutuusin ay nagdiriwang na sila na parang babalik sa lahat ang dati. Hindi na rin sumasakit ang ulo ni Nick na madalas noon na mangyari. Nakatulong ang mga gamot ng experts sa kanya. Hanggang isang araw ay umuwi si Nati na nagkakagulong lahat sa mansyon dahil sa nawawala si Nick. Hindi ba may tracker naman siya? Ano pang hinihintay? Stress na tanong ni Nati na pilit humahanap ng sagot sa mga kaharap. Nahihirapan siyang isipin kung saan papupunta ang kapatid niya ngayon.
Tinanggal niya. Naiyak na sagot ni Krisa na sa po ang sentido. Ng isang kamay at ang isa naman ay nakahawak sa tiyan na bigla na lang naninigas dahil sa sobrang pag-aalala sa asawa. Habang nagkakagulo sila ay biglang may dumating na courier upang mag-deliver. Sinalubungin ng maid at siya mismong nagabot kay Chris ang naburong mga mata sa package na dumating. Kay Kuya Nick ba galing yan? Ganun na lang ang naging pag-iling ni Krisa kahit na sa asawa niya naman yun galing. May note kasi na nakalagay na confidential at siya lang dapat ang makakakita kung anong nilalaman namang ipinadala ng asawa. Nagawa niyang itago yun sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa kwarto na inutos niya sa maid na siya nagbigay din doon sa kanya. E asan nga si Kuya Nick, Daddy? Mommy, paano siya nakaalis nang walang nakakapuna? Ang daming tao dito sa mansyon. Ni isa walang nakakita? Wala ba talaga? Paano? Saan natin siya hanapin ngayon? Patuloy ni natin na hindi na alam kung anong uunahing gawin ng mga sandaling yon. Dahil sa pagkakataranta, kinuha niyang lahat ng documents niya sa silid. Ganun din ang mga bank cards na pag-aari at ilang piraso lang din ng damit ang dala niya. Pagbabalita agad ni Mrs. Bentacourt nakakababa lang ng hagdan. Ibig sabihin ay planado niya itong gawin? Planado niyang umalis. Ang hindi ko maintindihan ay bakit ba? Nahintakutan pa doon si Nati na hindi na alam kung paano lulunukin ang sinabi ng kanyang ina. Naglayas pa talaga si Kuya Nick sa sitwasyon niya. Bulala si Nati na hindi na kinakaya ang tensyon ng kanyang nalaman. Para na siyang atakin sa puso sa pag-aalala sa kanyang kapatid. Nakakalimot to. Anong gagawin? Akala ko ba umuokay na pakiramdam niya? Bakit ganito? Bakit umalis siya, Mom? Calm down, Nati. Inaalam pa nga natin kung anong maaring dahilan. Walang may alam. Pare-pareho tayong clueless. Ang padre de pamilya na stress na rin sa biglaang pagkawala ng panganay niyang anak. Hindi na maikukubli ang mas na di pinapanyang takot sa kulubot na balat sa kanyang muka. Iha, alam mo ba na nag-retook ng lawyer's license exam ang asawa mo ilang araw na nakakalipas? Baling ni Mrs. Bentacourt kay Krisa na gano'n na lang ang iling at gulat sa kanyang nalamang iyon. Masyado siyang busy sa trabaho at sa katawan niya. Kung kaya naman hindi niya na yun napansin pa. Otomatikong ginawa niyang pag-iling ng ulo upang itanggi yun na siyang totoo. Nanlalaki pang mga mata ni Nati sa narinig. Gustong bumalik ng kapatid niya sa pagiging abogado nito na pinutol niya noon? Hindi po, Mami. Wala po akong alam. Kung may alam po ko, sinabi ko na sa inyo. Namilog pa lalong mga mata ni Nati dahil mukha nga namang inosente ang hipag niya. Nahulaan na niyang ginawa ng kanyang kapatid. May hint siya na alam nitong kanyang ginagawa sa kanyang sarili. Ibig bang sabihin noon ay bumubuti ng lagay ng kapatid? Hindi kaya palabas lang nito ang lahat upang maipasa sa asawa ang mga negosyo at mabalikan niya ang kanyang trabaho? Imposible naman, parang sobrang perfect ng plans kung ganun nga. Ang galing mag-inarte ng kanyang kapatid doon eh. Wala kasi ang passport niya at nalaman ko sa computer history niya na bumili rin siya ng plane ticket. Paalis ng bansa. Marahil ay iniwan niya yung clue para hindi na rin tayo magpanik sa paghahanap sa kanya. Sa oras ng nakalagay na flight niya ngayon, pihadong nasa eroplano na rin siya ngayon. Saan naman siya pupunta, Mommy? Sinati na hindi sapat ang basta makinig na lang sa usapan nila. United States. Los Angeles International Airport. Yun ang nakalagay sa tickets niya. So probably, doon ang punta niya. Sagot ng ginang na halos malugaw na rin sa pag-iisip ng ginawang yun ng panganay na anak. Nangihinang napaupo na si Krisa sa sofa. Kinailangan siyang alalayan ni Nati dahil nag-aalala siya sa pangalawang pamangkin niya na baka kung mapaano pa. Hindi niya mapigilang mainis sa kapatid na puro na lang problema ang ginagawa at ibinibigay sa pamilya niya. Alam naman itong may sakit siya at buntis ang asawa. Hindi pa niya maintindihan kung anong gustong palabasin ng kanyang Kuya Nick sa ginawa nito. Krisa, tahan na. Babalik yun si Kuya Nick. Hindi ka nun matitiis at siniksa. Pati ang magiging anak niyo pang pangalawa. Marahil okay na siya kaya nagdesisyon siya ng ganon. Hindi naman yun aalis kung wala siyang matandaan. Baka talaga gusto lang niya na bumalik sa dati niyang karera. Baka kasi yun ang napapanatili sa mga alaala niya. Malalaman natin ang sagot dyan kapag bumalik na siya ng bansa. Naging mahirap yon sa pamilya Bentacourt noong una, ngunit isang araw ay naging madali na lang ang lahat nang dahil siya, hindi naman tuluyang pinutol ni Nick ang communication niya sa kanilang ama.
Ito ang lagi niyang kausap. Ilang beses na sinubukan ni Nati na kausapin ng kapatid ngunit palagi nitong pinuputol ang linya. Ganon din ang ginagawa niya sa kanyang asawa at sa sarili nilang ina. Sa padre de pamilya lang ng mga Bentacourt siya nakikipag-usap na pinalampas na lang din ng 3 babae. Sa ngayon, hayaan na lang muna natin si Nick sa gusto niyang gawin. Ibabalita ko na lang sa inyo kung anong mga ginagawa niya sa buhay. Trust him. Ang huling sabi niya sa akin ay bumubuti ng lagi niya. Nababawasan ng mga araw na nakakalimot siya at nananakit ang kanyang ulo. Good news yon, hindi ba? Sambit ng padre de pamilya habang kumakain sila. Nang agahan isang umagat sama-sama sa hapag. Hindi napigilan ni Nati na maunang umiyak ang malaman na magaling ng kapatid niya parang nabunutan siya ng malaking tinik na pinipigilan siyang maayos na huminga. At least, makakafocus na siya sa kanyang sarili dahil palagi siyang lutang nang dahil sa kapatid. Mabuti na lang at palagi nandyan si Gaston na kung hindi siya pinapangaralan ay palagi naman siya nitong pinapakinggan sa mga hinaing sa buhay. Sa ginagawa niya, parang may relasyon silang wala. Tinatawagan niya ito kahit sa kalagitnaan ng meeting at hindi naman siya nito binibigo. Kahit na walang kwentang sinasabi niya, nakikinig pa rin naman. Attorney Nick Bentacourt is making a comeback. Maluhalo ang saad pa ng ilaw ng tahanan nila habang nangangatal ang kanyang labi sa sobrang excited sa pagbabalik ng panganay niya sa karera. Hindi nga doon nagkamali ang ginang dahil ilang buwan lang ay naging laman na ng national TV ng muling pagbabalik sa profession ni Nick. Ang una nitong naipanalong kaso ay tungkol sa kidnapping case ng asawa ng sikat na negosyanteng si Kenji Barruel, kapatid ng sikat na si Architect Althea Luxin Salmeda. Sa Pilipinas yun nangyari. Ibig sabihin ay umuwi ng bansa si Nick para lang doon nang hindi nila alam. Pagkatapos noon ay sunod-sunod ng pagkapanalo nito sa iba't ibang bansa na ibinalita sa TV. Malusog ang katawan nito na sapat na kay Krisa upang maging kampante na umaayos na ang asawa. Balik sa dati ang katawang hindi iisipin na dumaan sa kanyang matinding karamdaman na nilabanan dati. Ayan na siya, hindi ba sabi ko naman sa inyo? Gagaling din siya. Nagmamalaking tura ni Gelier habang namamasa ng pulang-pula niyang mga mata sa sobrang saya. Tinuro pa nitong malaking screen ng TV na parang hindi nakikita ng kanyang mga kasamang titig na titig. Kailangan lang natin siyang hayaan na gawin ang gusto niya. Babalik siya kapag tama ng panahon. Babalik siya kapag okay na siya at gusto na niyang makasamang pamilya. Babalik siya. Ang kailangan lang natin gawin ay maghintay. Hindi ba?